Magandang araw sa mga mekaniko, sa mga nag-aaral na magmekaniko, at sa mga may-ari ng motor. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong Kuya Druge. Pag-aaralan po natin ang iba't ibang sistema na gumagana sa isang motor katulad ng starting system, charging system, ignition system, fuel system, lighting system, fuel system at iba pa. Mahalaga na alam ninyo ang mga sistema na ito para madali mahalaga na malaman ninyo ang mga sistema na ito para madali kayong makapag-troubleshoot ng problema ng isang motor. Ang una nating pag-aaralan na sistema ay ang starting system. Ang sistema sa pagpapa-start o pagpapatakbo ng motor gamit ang electric starter. Ang mga pyesa po ng starting system ay ang battery, ang starter relay o tinatawag na electromagnetic switch, ang starter motor, ang ignition switch, ang brake switch, at ang starter button o push button. Ang pagpapa-start po ng motor ay nagsisimula sa battery na may dalawang terminals, ang positive terminal at negative terminal. Sa positive terminal may dalawang nakakonektang wires. Ang makapal, kulay pulang wire na tinatawag na main power cable ay nakakonekta mula sa battery papunta ng input terminal ng starter relay o ng electromagnetic switch. Ang isa naman yung may kanipisan at kulay pulang wire na tinatawag na main ignition power cable ay konektado sa ignition switch. Ang daloy ng kuryente ay dadaan muna sa 15 amperes na fuse. Ang gampanin po ng fuse na ito ay protektahan ang sistema sa pagpasok ng mataas na amperahe o voltahe ng kuryente kapag nasira ang regulator rectifier ng charging system. Pagdaloy ng 12 volts DC sa fuse, ito ay didiretso sa ignition switch. Ang nangyayari sa ignition switch kapag on, ang daloy ng kuryente mula sa main ignition power cable na galing sa baterya ay pupunta po dito sa kulay brown na wire na kilala sa tawag na accessory wire. Ang accessory wire ang siyang magdidistribute ng kuryente sa iba't ibang electrical components ng motor katulad ng ECU, sa mga carburetor type na motorcycle, sa CDI, sa panel board, sa mga ilaw, at ang isang puputahan nga nito yung pyesa na kasali sa starting system ay ang brake switch. At ang nangyayari naman dito sa brake switch kapag kapiga mo ng brake lever, ang daloy ng kuryente sa accessory wire, yung 12 volts DC na galing sa baterya, ay pupunta dito sa yellow-green wire na konektado at magsusupply ng 12 volts DC sa positive terminal ng control unit ng starter relay o ng electromagnetic switch. Ito yung connection ng yellow-green wire sa positive terminal ng control unit ng electromagnetic switch. At dahil may positive supply na, ang kailangan na lang ay ground o negative sa starter relay. Ang ground naman ay nagsisimula sa negative terminal ng battery. Nakakonekta dito ang makapal at kulay itim na wire na konektado naman sa makina o sa body frame, kung saan naka-ground o nakakonekta ang iba't ibang electrical components ng motor. At ang isang nakakonekta dyan sa body ground
o sa negative terminal ng battery ay yung kulay itim na wire na nakakonekta sa push button. Makikita dito sa connector ng starter button o ng push button yung kulay itim na wire na nakakonekta sa negative terminal ng battery o sa body ground ng motor. Pagkapindot ng starter button, ang mangyayari, yung daloy ng negative o ng ground ay pupunta po dito sa blue-white wire. Nakonektado naman dito sa negative terminal ng control unit ng electromagnetic switch. At dahil may positive supply na at negative o ground o return path, ang mangyayari po yung positive supply mula sa yellow-green wire ay dadaloy papasok sa coil ng electromagnetic switch at mai-energize yung coil sa loob. At yung positive supply ay dadaloy pabalik sa baterya sa pamamagitan ng blue-white wire. Babalik yan sa ground. Kaya ang tawag sa ground ay return path. Yung positive na galing sa baterya at dumaloy dito sa yellow-green wire ay pupunta po dito sa blue-white wire at babalik sa baterya. At kapag ka na-energize na ang starter relay o ang electromagnetic switch, ang mangyayari po yung copper plate na manipis sa loob ay pagdudugtungin itong main power cable at ang main output power cable na ang kulay ay red-white wire. Ang red-white wire na po ito ang siyang magsusupply ng mataas na amperahe ng kuryente sa starter motor. Ang nangyayari po yung mataas na amperahe ng kuryente ay papasok sa coil ng starter motor. At dahil naka-body ground na, ang mangyayari, iikot ang starter motor at paiikutin ang crankshaft. Kapag kaikot ng crankshaft, ay magi-start na po ang motor. Yan ang mga pyesa, kable, at daloy ng kuryente sa starting system. Ito ang inyong Kuya Drudge. Kung may natutunan po kayo, please like and share. Ang susunod po nating pag-aaralan ay ang tamang pag-troubleshoot ng starting system.